Shanley DIY. Hello mga mi! Bagong style naman ng wrapping tutorial ang ituturo ko sa inyo. Maiba naman tayo para sa mga lalaki naman. Gagamit tayo ng styro dito mga mi, 2x2 inches. Para makatipid tayo sa styro kahit ganyan lang kakapal, tapos gagamit lang tayo ng karton. Nilagyan ko ng glue stick yung gilid bago ko binalot. Bale ang magiging taas niya ay 5 inches. Ayan mga mi, pagkatapos nilagyan ko pa yan ng tape para mas matibay siya kasi nga 'di ba konti lang yung styro na nasa loob. Isang wrapper na may silver border ang gagamitin ko dito. Pwede din kayong gumamit na kulay blue na wrapper. Itong kalahating wrapper hinati ko muna sa dalawa. Babalutin muna natin yung karton mga mi. Pagkatapos yung sobra pinasok ko lang sa loob. Kinuha ko lang yung kalahati pang wrapper tapos binawasan ko lang ng 5 inches. Pagkatapos i-fold lang natin ng ganito. Tapos ilalagay na natin yung base natin at lalagyan ng tape. One-fourth to ng wrapper mga mi, hahatiin lang natin sa dalawa. Tapos kukuha din tayo ng white wrapper na kasing size lang din yan. Ilalagay na natin yung white wrapper dito sa harapan. Pero dapat itupin mo muna siya ng ganito mga mi, para hindi siya lukot tignan. Pagkatapos habang nilalagay mo, iaangat mo lang ng konti yung nasa taas. Ganito ang magiging itsura niya sa gilid. Ayan, ganyan siya mga mi. Pagkatapos lalagyan natin ng tape ang magkabilang gilid. Sunod yung black wrapper naman. Itutupi muna siya ng ganito tapos ilalagay sa gilid. Kailangan mong itupi ng ganyan bago mo ilagay mga mi para hindi lukot tignan. Pagkatapos hihilain mo din ng konti ng ganyan sa taas. Yung sobra ay papasok lang sa loob. Pagkatapos lalagyan na natin ng tape. Mas maganda din gumamit na lang ng double-sided para hindi kita yung tape. Sunod yung kabila naman mga mi. Itutupi din natin siya ng ganito. Tapos hihilahin din ng konti. Para maging V-shape siya mga mi. Pagkatapos lagyan ulit ng tape. Saka na natin tatakpan yung nasa baba. Double-sided tape na ang gagamitin dyan para hindi na makita yung tape. Pagkatapos may sumobra pa, pinasok ko ulit sa loob. Saka natin gugupitin yung gitna. Mga 1.5 inches. Gagawa tayo ng collar mga mi. Pag natapos na natin siyang gupitin, itutupi natin siya ng ganito. Ididikit natin gamit ang double-sided tape. Kung may gusto ka naman nang ilagay na, pwedeng ilagay mo na bago mo i-wrap ng ganito para hindi ka na mahirapan. Ayan mga mi, ang cute na niyang tignan. Pagkatapos maglalagay tayo ng ribbon. Ilalagay natin dito para magmukhang sinturon. Tsaka lang pala ako naglagay ng maliit na ribbon. So ayan mga mi, kung anong gusto mong ilagay. Ako ganito naman ang nilagay ko. Plastic man ito tapos ginupitan ko lang sa side. Tinupi ko at ginupit ko ulit, magiging 4 siya. Pinaikot ko lang ng ganito sa daliri ko. Tapos nilagyan na ng tape. Nilagyan ko din siya ng stick mga mi. Tapos ipapasok na lang dyan kung anong pera ang gustong ilagay. Pagkatapos isa-isa ko nang nilagay. Maglalagay din ako dito ng isang satin rose. Lalagyan ko din siya ng snow dot gauze para hindi makita yung stick. Ilalagay ko siya sa gitna mga mi. Tapos lalagyan din natin yung sa kabilang side. Ang cute din itong nagawa kong satin flower. Comment kayo kung gusto nyo din gawan ko to ng tutorial. Nilagyan ko din siya ng artificial lavender at isang butterfly.
Kung gusto nyong lagyan ng fairy lights, mas maganda. Ganito lang kadali maglagay ng pera. Ipapaikot lang din ng ganito sa daliri. Ang kagandahan dito mga mi, hindi mo na siya kailangan lagyan ng tape. Tapos ipapasok na lang siya. Mas maganda mag-ready na kayo ng ganito. Saka na lang maglalagay ng pera kung anong gustong ipalagay ng customer mo. 5 slot lang tong ginawa ko mga mi. So ayan, tapos maglalagay lang ako ng Happy Father's Day or mini graduation cup. Thank you for watching mga mi. See you next video.